Well, recently lang po, no, nag-share ako sa inyo about kay Peso Cash Loan App na nagkaroon ako ng version 2.0 review po dyan kasi nga po, after I paid that is na-increase nila ako at nagkaroon pa rin po ako ng loan offer. Pero this time guys, another newest Peso Cash Loan App po ang nag-e-exist ngayon sa Google Play Store. At ang logo niya po ngayon ay color green, which is yan po yung bagong-bago po ngayon. At guess what guys, sinubukan ko siyang utangan at disbursan dito para makita nyo yung full application ko. And sa mga nagtatanong guys, kahit no work or no business tayo dito is nag-a-accept po sila. Everybody can apply. And kung nagtatanong kayo kung magkaiba ba sila sa mga ibang Peso Cash na nasa Google Play Store, yes, magkaiba po sila kasi hindi niya po na-detect yung account ko doon. And knowing may account ako sa unang Peso Cash, which is the purple one, the second Peso Cash, which is recently lang na feature ko, which is yan din yun, na nautangan ko talaga. And then the third Peso Cash, which is itong the green one, talaga namang different from them. Well, alam nyo ba, ang taas-taas niya mag-offer guys. Wow. Kahit kabago-bago niya pa lang, up to 180,000 pesos ang kaya niyang ipautang daw. And guess what guys, ito yung nakakalula dito eh. SEC registered po siya. At eto pa, iisa lang sila ng loan provider nung second Peso Cash na natry ko, which is the blue one, diba? Yung Peso Cash loan na yan. Under po kasi yan kay Makati Loan, which is itong the green one din, under din po siya kay Makati Loan. Parehas po silang existing dyan sa Google Play Store. Pero upon trying po nitong si Peso Cash green logo, hindi niya naman na-detect yung mga account ko. So I think magkaiba sila, pero is sila ng loan provider or ginagamit niya lang si Makati Loan as loan provider nila para nagbumuka siya legit. Grabe no, nagpapalit-palit na lang sila. Pero yes, sinubukan ko po siya. And guess what guys, meron po siyang approved instant loan offer sa akin. Grabe diba, wala silang pakundangan talagang mag-offer sa ate. Pero guys, bago ako magpatuloy, disclaimer lang po no, I'm not a loan and financial expert and this video is not sponsored. This is just based on my personal experience lang po na gusto kong i-share sa inyo. Hindi para mangutang kayo dito, kundi para mabigyan ko kayo ng tamang expectation since newest ito, since bagong-bago tong loan app na ito at available siya sa public. So i-review muna natin, stay tuned. Panoorin mo muna bago ka sumubok. But anyways, alam ka naman, magre-reklamo na naman kayo na wala siya sa Google Play Store. So mahirap din siya talaga hanapin since bagong-bago siya. So i-type nyo lang dyan, Peso Cash Green. Yun lang yung ita-type nyo kasi ang dami niya di bang Peso Cash, tatlo na. So hindi nyo agad siya makikita. So lalabas po yung logo po na yan. Then yan po yung tinutukoy ko po na loan app. So in-install ko po at dinownload ko po yung app. So dito guys, ang bumungad sa akin is the disclosure statement or the privacy policy po nila ito no, that I need to agree and continue para makapag-proceed ako sa aking application dito. Well, kung makikita nyo dito, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na ang taas, diba? Kabago-bago niya pa lang na loan app, nagpapautang na daw po siya up to 180,000 pesos. Ganun siya kalala, ganun siya kabongga magpautang. Well, kinlik ko kaagad yung apply now and then dito guys, we need to input our mobile phone number na papang-register po natin sa app. And then after po niyan, click lang natin yung get OTP and then magkakaroon siya ng in-app OTP. Actually, hindi siya nagpadala sa akin ng SMS eh. Nag-proceed naman agad ako sa aking formal application process. At nang i-start po ako dito sa kanyang basic information, which is my personal information na rin ito. Walang dito na rin naman lahat ng kailangan nating malaman, including our employment information, which includes our occupation. And ito yung sinasabi ko sa inyo na kahit ano naman po yung piliin natin dyan, na status po natin is okay lang. Kahit pa ikaw ay freelance student, unemployed, housewife, walang problema yun. Kasi hindi naman sila lang hihingi ng kahit anong income proof and that's okay. Well, actually, halo-halo yung basic information natin dito ha. Pero sagutan nyo na lang po yan kasi kailangan eh para makapag-proceed tayo sa next step, which is the bank information agad-agad. O diba, G na G sila sa bank information. Dito po din i-disburse if ever willing pa tayong mag-loan dito. So, pinili ko po is e-wallet lang and then ang preferred ko po is Gcash lang din po. So, after po nyan is the identity information or the ID information po ito. So, ito po yung mga IDs po na kailangan po nila. So, pili lang po tayo ng isa lang po. I-picture po natin yung front and back of the ID. So, kapag na-picture po natin, mag-auto capture po yung ating ID details po dito. And then, after po nyan, ito sa baba, mag-i-enjoy po tayo ng selfie verification. And then, after po nyan is the witness information or the simplest, the emergency contact references po ito. At dalawa po yung hinihingi nila dito ha. Well, ito guys, no, magdadirect po siya sa ating phone book list and then right away, ini-evaluate na agad-agad tayo. Ganun lang siya kabilis, ano? And then, meron po akong instant loan offer po dito worth 1,000 pesos. Well, ang laki-laki ng credit limit niya ha, up to 180,000 pesos. Pero ang kaya niya ibigay sa akin is 1,000 pesos lang. Which is okay lang din naman kasi siguro dahil bago lang yung loan app at isa tayo sa pinaka-icebreaker dito. Well, kung makikita niyo po dito is nakalagay po na from the moment that I'm trying this loan app,
app is within 7 days to pay po siya. Yung first repayment niya, and meron akong second installment dito na I believe na baka ma-waive lang din ito kasi usually ganun, di ba? Parang one-time payment lang tayo dito. 7 days to pay lang po siya. And don't worry guys, transparent naman po siya. Kanyang loan details dito, malalaman na agad natin kung ano dapat yung i-expect natin dito. Well, ito na nga, 1,000 pesos po yung kanyang loan offer sa akin. Again, ito po yung details niya. Ang marireceive ko na lang daw po is 700 pesos. So, dahil daw po yan, may processing fee daw po sila worth 268 pesos at may VAT na 12% daw. So, kapag i-add mo yung processing fee at saka yung VAT po na yan, 300 pesos po yan. So, yung 300 pesos na yon, binabawas na agad nila sa aking loan amount dahilan po na ang marireceive ko na lang ay 700 pesos. So, lumalabas yun na nasa 30% of my loan amount. Yun po yung pinaka-effective interest rate or pinakikita po nila sa akin agad-agad for 7 days. Well, kung makikita nyo dito, yes, transparent naman siya. Good thing, transparent po siya, and good thing, hindi po siya auto-disbursement. At least tayo yung pipili or tayo yung magde-decide kung gusto po nating mangutang dito. Kasi nilatag niya naman yung kailangan nating malaman dito. Well, ikaw, tatanungin kita, if ever ganito din yung loan offer mo, willing ka ba na utangin siya? So, 1,000 na loan na amount, 700 lang yung ma-receive mo within 7 days to pay, mataas yung interest rate, pero legit naman siya na SEC registered. Kaya lang talaga, no, hindi talaga nakaka-legit yung ganitong mga offer talaga. Sana masilip naman ng SEC itong mga ganito kasi hindi talaga siya nakakatuwa or hindi talaga siya nakakatulong kahit pa sabihin mong makakautang naman. Pero what if, 'di ba, na hindi pala okay yung kanyang customer service, haharasin tayo, 'di ba? Or mga contacts natin, medyo red flag 'yon. Pero syempre, guys, if ever gusto nyo pa din siyang utangan, wala naman akong magagawa doon. Kahit hindi ko siya personally ma-recommend talaga sa inyo because of the high interest rate, short-term period, hindi nga po siya buong matatanggap, hindi talaga ako fan sa mga ganyang loan app. Ang dami nang pumasok sa account ko na ganyan, medyo nakakadala ha, kasi ang bilis lang kasi ng araw, 'di ba? 7 days to pay lang 'yon. Pero syempre guys, nag-take po ako ng risk dito. Kahit ayun na ayoko siyang gawin para lang to show you kung legit ba talaga na nakakautang dito. So, nag-confirm ako to withdraw this one, kahit pa sabihin mo nang lugi ako dito para lang ma-share ko yan siya sa inyo. And ito na nga, so under review na daw siya, so antayin ko lang daw. Pero sa tuwing pumunta ako sa page niya, kung makikita nyo dito, walang nakalagay na under review, so kinlik ko yung apply now. So after niyan, ang lalabas dyan is the bank information. So nag-continue na naman ako, and then nakita ko na naman po yung aking loan details dito na same lang din naman. Kinonfirm and withdraw ko ulit. So nakalagay po dito, please wait daw and repay daw if ever may loan ako dito. Ganun lang siya ng ganun guys. Actually, inulit-ulit ko siya, ganun siya ng ganun. Wala pa talaga tayong matinong result dito. And I don't know kung madidisbursan talaga ako. Kasi ganun ang ganun siya. Ulit-ulit kasi siyang ganun. So, I don't know kung madidisbursan ako dito. Well, i-update ko naman kayo dyan sa comment section kung nadisbursan ako or na-approve ako. Kasi so far, wala pa talaga siyang result. Well, anyways, at least nasilip naman natin siya, diba? Waiting na lang ako kung madidisbursan ba ako or not. Pero I hope hindi na lang. Kasi para wala tayong utang dito, diba? Pero at least I try. Nag-take na ako ng risk dito para sa inyo. Kaya again, guys, nilatag ko sa inyo ang lahat. Kasi ako nga, sabi ko sa inyo, hindi ko mara-recommend yung ganito. Again, borrow only what you can afford to handle. So, yun lamang po. Ayaw po may natutunan kayo sa video. Ayaw po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo po yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. At i-click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. So, thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!